Maligayang pagdating sa mga kwentong buhay PH. Mabuhay kayong lahat mga OFW sa alinmang sulok ng mundo. Kumusta na po kayo mga kabayan? Alam nyo, madalas nating makita sa social media ang magagandang photos ng Japan, yung mga cherry blossoms, masasarap na ramen at yung malinis na kalsada. Pero sa likod ng mga filters at masasayang posts, may mga kwentong hindi laging nakikita ng ating mga pamilya sa Pilipinas. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay David, isang masipag na kitchen staff sa isang sikat na restaurant sa Tokyo. Ito ay kwento hindi lang ng pag-abroad, kundi ng pagtitiis at paghahanap ng lakas sa gitna ng pressure. Marami sa atin ang makaka-relate dito, lalo na yung mga nakakaranas ng challenging na relationship with their boss. Minsan kasi, hindi lang yung bigat ng trabaho ang kalaban natin, kundi yung feeling na parang kahit anong gawin mo, hindi sapat. Kung pagod ka na o kaya naman ay naghahanap ng rason para lumaban pa, para sa iyo ang kwentong ito. Samahan niyo akong tunghayan ang journey ni David at sana ay may mapulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang karanasan. Bago pang naging masalimuot ang lahat, punong-puno dong pangarap si David nung unang tapak niya sa Japan. Bata pa siya, nasa late 20s, at bitbit niya ang pangarap na mapapatapos ang bahay ng kanyang mga magulang sa Bulacan. Nung una, sobrang excited siya. First time niyang makakita ng snow, at sobrang bilib siya sa disiplina ng mga Hapon. Nakapasok siya sa isang busy na restaurant sa gitna ng Tokyo. Yung trabaho, oo, nakakapagod kasi fast-paced talaga ang environment sa Japan. Pero okay lang kay David yon. Sanay naman siya sa banatan. Ang nasa isip niya, this is for my family. Tuwing sasahod siya, halos ipadala niya lahat sa Pilipinas. Tinitira lang niya ang sapat para sa renta at pagkain. Ganun naman tayong mga OFW, di ba? Handang magsakripisyo. Nung mga unang buwan, very welcoming pa ang mga katrabaho niya. Masaya siyang naghihiwa ng mga ingredients, naghuhugas ng pinggan, at tumutulong sa chefs. Pakiramdam niya nasa tamang lugar siya, at worth it ang lahat ng lungkot at homesickness dahil nakikita niyang umaasenso ang buhay ng pamilya niya. Pero sabi nga nila, walang permanente sa mundo kundi pagbabago. Dumating ang turning point nang mapalitan ang head manager nila. Ang bagong boss, tawagin na lang nating Tencho, ay sobrang higpit at tila mainitin ang ulo. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kusina. Kung dati ay pagod lang sa katawan ang iniinda ni David, ngayon ay pati mental at emotional health niya ay apektado na. Yung Tencho kasi, perfectionist to the point na konting pagkamali lang, sisigawan ka na sa harap ng ibang staff at minsan pati sa harap ng customers. David struggled with the language barrier at madalas kahit ginagawa niya ng tama ang trabaho, napapagalitan pa rin siya dahil lang hindi niya agad na gets ang mabilis na instruction sa Nihongo. Dumoble rin ang workload. Kulang sa staff pero ayaw mag-hire ng bago. Kaya si David ang sumasalo ng trabaho ng 2 tao. Imagine niyo yung pressure na bawal kang magpahina, bawal kang umupo. Tapos may boss ka pang laging nakabantay at naghahanap ng butas para pagalitan ka. Yung dating excitement ni David, napalitan ng takot tuwing papasok siya sa trabaho. Ang climax ng kwento natin ay nangyari isang busy Friday night. Sobrang daming customers, pila sa labas at chaos sa kusina. Sa sobrang pagmamadali, aksidenteng nabasag ni David ang isang stack ng mga plato. Nanahimik ang buong kitchen. Lumapit si Tencho, namumula sa galit at dinuro-buro si David habang sinisigawan siya ng masasakit na salita. Pakiramdam ni David, lumiit siya sa kinatatayuan niya. Gusto na niyang hubarin ang apron niya, iwan ang lahat at sumuko na lang. Tumakbo siya sandali sa likod, sa may stockroom, habang nanginginig ang mga kamay. Doon, tumulo ang luha na kanina pa niyang pinipigil. Tinanong niya ang sarili niya, worth it pa ba ito? Tao lang naman ako, napapagod at nasasaktan din. Pero habang nakaupo siya sa sahig, kinuha niya ang cellphone niya at nakita ang picture ng nanay niya na nakangiti sa harap ng bagong gawang gate ng bahay nila. Sa moment na yun, amidst the noise and the shouting outside, David realized something important. Na-realize niya na ang halaga niya ay hindi nakabasa sa sigaw ng boss niya. Siya ay naroon para sa mas malaking layunin. Hindi nag-resign si David nung gabing iyon. Bumalik siya sa kusina, humingi ng paumanhin ng mahinahon at tinapos ang shift niya ng may bagong tapang.
Ang resolusyon ng kwento ay hindi magic na bumait ang boss niya. Strict pa rin si Tensyo. Pero nagbago ang mindset ni David. Natutunan niyang wag dibdibin ng mga sigaw. Ginawa niyang shield ang pagmamahal sa pamilya. Kapag sinisigawan siya, iniisip na lang niya na, trabaho lang ito, hindi ito ang buong buhay ko. Eventually, nakita rin ng boss niya ang dedication niya at kahit paano ay nabawasan ang init ng ulo nito sa kanya. Natatunan ni David na ang inner peace ay galing sa sarili, hindi sa paligid. Para sa inyo mga kabayan, kung may boss kayong toxic o sitwasyon na mahirap, huminga lang kayo ng malalim. Tandaan nyo kung bakit kayo lumalaban. Lilipas din ang bagyo at mas titibay kayo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni David dito sa mga Kwentong Buhay PH. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para ma-inspire din ang iba nating mga kasangga sa buhay. Ingat kayo palagi at mabuhay ang bawat OFW.